Naku, ito na po yata ang ating pinakahihintay. Palag-palag na po yata talaga tayo ngayon sa China. Mula po ito kay Good News Philippines. Ang title po nito, Palaban, FA-50 isasama sa Maritime Patrol sa West Philippine Sea. FA-50 masusubukan ang lakas ng Chinese jet. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka. Kapag naglalabas ako ng ganito reaction video at nasa description din ang link ng video ni Good News Philippines para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video, comment down below kung ano magiging reaction mo sa ating papanooring video. Simulan na natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, Pilipinas palaban. Matapos paulanan ng flare ng China ang isang eroplano ng Pilipinas sa Baho de Masinloc, Department of National Defense, inihayag na posibleng gagamit din ang Pilipinas ng fighter jets upang mag-escort sa eroplano ng Philippine Air Force. Nagsasagawa ng maritime patrol sa ganitong sasakupan. Naku, dogfight na to. Sinabi din ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na huwag matakot ang mga pilotong Pilipino sa ginagawa ng China. Well, dogfight. Ibig sabihin, kung sa mga hindi po nakakaroon dogfight, no, talaga pong maghaharagan na po yung mga eroplano ng Pilipinas at ng China. Sa ere, dogfight po ang tawag doon, no? Sana nga talaga pumalag na po tayo kasi po hindi na po talaga tama ang ginagawa sa atin, no? Hindi na lang po talaga sa karagatan ng harasan China, pati na po sa himpapawid. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Kaya kailangan na po talaga natin mag-take action, no? Kasi po, unang-una, nasa airspace po natin tayo, sa teritoryo natin, no? Talaga pong kahit sa ere po talaga ay nagpakawala ng flare ang China para po tayo ay pahagingan talaga, which is very dangerous moves po yan ng China. Kaya kailangan na po talaga natin pumalag. Armed Forces of the Philippines na huwag matakot ang mga pilotong Pilipino sa ginagawa ng China. Hindi naman nagustuhan ng Department of Foreign Affairs ang paggamit ng China ng flare laban sa eroplano ng Pilipinas. Panoorin ang video, mabilis lang ito, promise! Subscribe kay Good News Philippines. Matapos ang pagpakawala ng flare at ang paglapit ng People's Liberation Army Air Force sa isang Grabe, eroplano ng Pilipinas sa airspace ng Baho de Masinloc, Pilipinas palaban, inihayag ni Secretary ng National Defense na posibleng gagamit din ang bansa ng FA-50PH fighter plane ng Philippine Air Force upang samahan ang eroplano ng Pilipinas na nagsasagawa ng pagpapatrol sa advansing papawid ng ating bansa. Dapat lang po talaga yan kasi grabe na talaga tong China. No, lahat na po sa dagat, sa himpapawid, baka pati po yung hanging hihingahin natin, baka po ipagbawal na rin talaga ng China pag nagkataon, no? Kasi po nagkakaubusan na nga din po talaga ng fresh air sa kanila, kung alam niyo po ba yung balitang yun sa China, kasi sobrang polluted na po sa kanila at talaga pong gumagawa na po sila ng paraan, gumagawa na sila ng inkan na hangin para nang ihinga lang nila. Na baka nga ganoon na nga mangyari, no, kapag nagsakop na sila sa ating teritoryo, pati yung paghinga natin, pati oxygen natin angkinin na rin nila. Diretso natin to. A-50PH fighter plane ng Philippine Air Force upang samahan ang eroplano ng Pilipinas na nagsasagawa ng pagpapatrol sa advansing papawid ng ating bansa. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Yes. Oo naman, ang mga FA-50 ng Pilipinas ay hindi pang display lamang dahil ang mga ito ay armado na rin ng mga misas. Malakas din ang FA-50. Sa katunayan, ito ay ginagamit din ng mga bansang Indonesia, Iraq, Thailand, Poland at South Korea. Umorder na rin ang Malaysia ng 18 units. Pabalita din na dadagdagan pa ng 12 FA-50 ng Pilipinas ang kanilang armada. Pinatunayan ng mga piloto ng Pilipinas sa Australia na hindi man ganon ka-advance ang mga eroplanong mandirigma ng ating bansa. Kung ikukumpara sa iba, ito ay tinaguran pa ring rockstar ng Pitch Black 2024. Ibig sabihin na pabilib at ginula ng mga pilotong Pilipino ng Philippine Air Force ang mga dayuhang bansa. Well, alam niyo naman talaga ang ating mga mga sundalo po natin, world class po talaga. Particularly no, pag sa ground, yung mga musang po natin, wala, unexceptional po talaga. Sobrang lulupit at sobrang gagaling po talaga ng ating mga musang. Siyempre po ating mga piloto rin, world class din po yung mga yan, hindi po papahuli. Pero po, regarding po dito, no, sa nangyayari dito sa West Philippine Sea, talagang umiigting po talaga ang pangharas ng China, no, pati sa ere, talaga nangaras na rin sila. Sana rin po talaga
yung matagal na po nating iminumungkahi sa ating gobyerno, no? Pumayag na po talaga sila na samahan tayo ng US. Mapa-waterman yan o sa air, sana magpasama na po tayo para talagang totally hindi na po talaga magbalak, mangharas po talaga ang China. Kasi isipin po natin, no, kahit po yung mga eroplano po ng China, napakarami po niyan. Baka mamaya po yan, no, nasa ere tayo, no, at talagang may eroplano rin tayo na nag-escort dun sa ating mga gagawa ng activity dyan. Eh paano kung dinumog na naman tayo sa sobrang dami ng eroplano ng China? Baka na naman wala na naman po tayong magawa dyan, no? Kaya po talaga ang pinakamagandang gawin nating paraan ay magpasama na po talaga tayo. Magpa-escort na po tayo sa kay Big Brother na US. Dagpa ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, huwag matakot ang mga piloto ng Philippine Air Force sa ginagawa ng China. Tuloy-tuloy ang gagawing maritime patrol ng Pilipinas sa impapawid o karagatan man ng ating bansa. It's really very dangerous. No? Yung ginawa po nilang maneuvers na yun are very dangerous. In fact, bawal nga yung Yes. ganong kalapit at yung maglabas ng flares, no? In the path of another aircraft. Parang ano na rin kasi yun eh, syempre parang talagang inano mo na yung buhay nung ibang ano, yung nasa ibang eroplano, no? Parang inatake mo na rin talaga kasi nga hindi talaga ano yan, biro yan. Pag tumama sa eroplano yan, talagang pwedeng mag-crash talagang eroplano, no? Hindi po yan parang quitis lang, ha. Syempre po meron din pong kargadang ano yan, yung flare na yan. Matindi rin po yung ano yan, yung laman yan. Kaya pag tumama sa eroplano yan, tsak babagsak ang eroplano. Ganun po yun. Maglabas ng flares, no? In the path of another aircraft. That is wrong. Very dangerous, illegal po yung ginawa nilang maneuvers na yon. That is dangerous and provocative. Yes. No? Kaya't nagbilin po tayo sa ating mga piloto na huwag matakot, no? Huwag silang matakot. Grabe At oh. itutuloy-tuloy po natin yung ginagawa nating maritime patrol in the area because that is our right. We have been doing this for more than 3 decades already, no? Nung nawala po yung mga base militar ng mga Amerikano dito, tayo na ang naging lead sa pagpatrolya ng ating maritime and sovereign areas. Isipin niyo na lang ito na lang, no, sa sinasabing provocative, no, sinabi niya na provocative ang ginawa na yan o ginagawa na yan ng China sa atin. Samantalang kapag tayo ay talagang ibinabalita talaga ng China sa kanilang bansa, tayo daw ang nang provoke, no? Sa mata lang kitang-kita sa mga ebidensya talaga, sila po talaga ang nang provoke ng gulo. Sila talaga ang unang-unang gumagawa ng mga karahasan talaga. No, kaya talagang wala na po talagang maniniwala dito. Hunghang na lang po talaga ang maniniwala sa China, no? Puro kabaliktaran, lahat po ng sinasabi nila ay kabaliktaran sa kanilang ginagawa talaga. Real talk 'yan. Po yung mga base militar ng mga Amerikano dito, tayo na ang naging lead sa pagpatrolya ng ating maritime and sovereign areas. Ang Department of Foreign Affairs naman ay galit na galit sa ginawa ng China kung bakit ang mga fighter jets ng People's Liberation Army Air Force ay gumamit ng flares na napakadelikado laban sa eroplano ng Pilipinas. Tama. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na naghain na ang Pilipinas ng diplomatikong protesta laban sa China. Well, dapat bigyan ng hard time talaga yung Chinese embassy, talagang dumugin 'yan. Kasi po hindi na po talaga makatarungan talagang ginagawa sa atin ng China. Isipin nyo, player yan, hindi po basta-basta yan. Department of Foreign Affairs na naghain na ang Pilipinas ng diplomatikong protesta laban sa China. Yes, in fact, a number of statements also issued. The president issued a statement, and also I think the AFP. That was the department also sent a note verbal. Without going into the details, the essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident and the fact that yung Philippine Air Force jet plane posed no threat to the PLA Air Force. Ito lang bila ko nakakita kasi ito si Manalo, no? Ito lang po, no, para po sa DFA, sana po may taga-DFA na nakikinig, no, dito po sa ating reaction video kung meron man po, no. Sana po talaga, payo ko lang po, no, wag na po sana kayong makipag-deal sa China. Isipin nyo nagkaroon ng deal ang DFA at ang China regarding sa paglalayag sa West Philippine Sea na yun nga, yung nagkaroon ng issue na naman, no.
At tayo po ang binabaliktad na naman. Tayo na naman po yung ginagawa ng issue. Tayo na naman daw po yung ganito. Tapos talaga pong hinaharas pa rin tayo. So, hanggang ngayon pati po sa ere, hinaharas na rin tayo. So, wala po talagang naging saysay yung pakikipag-deal talaga ng DFA sa China. Real talk. Napapahiya lang po tayo, nagsasayang lang po talaga tayo ng laway at kuryente at ng maraming effort dyan sa China. Sipin nyo, di ba, kung talagang may deal na tungkol dyan sa pagdalayag sa West Philippine Sea, hindi na tayo haharasin. Pero ito, latest na naman, di ba? Hinaras na naman tayo sa ere na ngayon, sa Himpapawid. Pinler tayo. So DFA, wag na kayong makipag-usap talaga sa China kasi po walang saysay at hindi po talaga tayo papakinggan ng China. Sayang lang ang effort nyo. Sana talaga ay matupad lahat ng mga narinig natin na talaga pong gagawin po nila yan, na talaga pong pati po sa ere ay talaga pong e-escortan na rin talaga ng Air Force ang lahat po ng ating mga mission dyan sa West Philippine Sea. Pati po sa maritime, no? Pati po sa dagat, no? Escortan na rin po talaga yan ng Navy natin, no? Na Philippine Navy. Para talaga pong hindi na po talaga tayo basta mahaharas o talaga pong papalag na po talaga tayo dito sa China. Hindi na po makatarungan, matagal na po kaming nagre-reaction video sa mga bidyong nakikita namin dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Pero noon pa po talaga dapat na tayong pumalag. Wala na pong maximum tolerance hindi na po naaabuso na po talaga tayo ng China. And therefore, these were local flight operations, and they did not violate any sovereignty or jurisdiction. They're within our rights, and they entered over our airspace. So they were undertaken over airspace, and those were the main points we stressed to China in these statements and also in our note verbal. So ang point namin dyan also is that now that since, especially in the light of the agreement or the understanding sa UN with time to calm the waters, incidents like this, I think don't. Ayun lang po, no, atin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video natin ni Good News Philippines. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Don't forget to subscribe din sa aking channel, like this video, comment down below kung ano sa loobin nyo sa napanood nating video. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.